So yun, good morning guys, no. This video ang ipapakita ko sa inyo or ang i-share ko sa inyo, ito yung energy audit. So itong energy audit ay compliances para kay Department of Energy para sa mga commercial and residential condominium. Etong energy audit, meron itong tinatawag kasi na mga level of energy audit. So ang aming building nag-under sa type 1 kaya sa portal or doon sa threshold ni Department of Energy, which is yung type 1 ay 50,000 kilowatt annual to 500,000 kilowatt. So below 50,000 kilowatt annual, other DE, so hindi siya kailangan nito dahil ang aming building ay nag-fall sa type 1, so required kami magkaroon ng energy audit level 1. So mamaya iikot ko kayo kung ano-ano ba yung mga tinitignan para sa isang energy audit, at ito ay gagawin ng isang energy auditor na certified o accredited naman ng Department of Energy. So yun guys, mamaya samahan ko kayo sa pag-ikot para sa mga equipment and facilities ng aming building. So guys, checking sila ng mga equipment dito sa sa roof deck. So ito yung energy audit na tinatawag. So ito sa requirements ni Department of Energy na magkaroon ng every 3 years na energy audit ang isang establishment. So isa to sa mga bagong compliances na pinatutupad ng ating government para yung ating power consumption is malimitahan pa siya. Magkaroon tayo ng project na magkaroon ng energy conservation. So ang gagawin namin dito, mag-iikot kami sa lahat ng equipment namin, so para ma-identify yung mga possible na pwede maging recommend as energy conservation. Yung sa yung may parking dito tapos sa tulay na gano'n, tapos bumuelo ka na pabalik, papunta ka na. Marami nakaabang doon eh. Mga mga nagka-traffic, tapos manghihingi. Wow, ganun ka. Malinis. Aluwan. Malinis. Wala eh. Ano dito exhaust mo? Ito sir. Pero wala kang electronic ka na mo? Ayan sa control. Pareho. Pero naka-auto siya, naka-auto mode siya eh. I think nag-ano siya, nag-automatic siya once na mainit eh. So meron siyang temperature sensor? Yes sir, siguro. Kasi may naka-auto mode siya eh. Asa yung temperature mo? Ayun sir. Ayun. Ayun yung kahoy na ito sir, nakasabit. Ano yan sir? Sir po. So guys, nandito kami ngayon sa machine room. So dito kami mag-start ng energy audit na inspection. So ito yung energy audit team. Meron mga temperature sensor? Yes sir. Hindi. Yeah, kung magpakabit tayo ng energy meter, dito natin lalagay. Para sa machine room. Para dito. Yes. So kung cover na yun, itong 4 na elevator. Purpose nun sir, yung energy meter, para monitoring siya. Per elevator. Hindi, buo na daw. Kasi yung 4, isa lang tapos parang submeter, parang ganun no? Kasi kung 4, pwede naman, pero dito tayo sa may baba. Yung branches na. Ito sir. Ito, itong tatlong yan. Yan, sa ECB. Ito pala, 4, 1, 2, 3, 4. Diyan, sa tabi. Ito, yung breaker niya. Oo sir, ito. Kasi ito, pupunta naman ito eh. Road side na yan eh. Road side na ito sir. Pero hindi siya, pwede na kasi hindi naman siya kahit isa lang taas ang pag. Kasi SEU yan eh. Isang system siya eh. Okay? Mamaya, kaya ano kami? Kingsview.
Tawag nga sa akin dahil papaturo sa ano, SMR bago pala BE niya. Oo, bago. Kaya- So, booster pump, sir. Booster pump. Ilan ang gusto mo? Dalawa. Baka pang isa? Alternate, sir. At least ito, meron pang exhaust Booster pump tapos naka-gravity rin siya. Itong exhaust mo, ano ito? Nakabukas ito kanina pa? Hindi, sir. May switch yan. May switch yan. Sa ilaw. Nakasabay. Hindi, ito switch na. So, dito naman kami ngayon, guys, sa ano? Sa aking pool pump. So, sir, car lift. Kayo na yan, sa admin yan? Sa owner yan, sir. Owner? Sa developer. Ngayon kami lang nag-operate. Ilan ang car lift nyo? Sa ngayon, sir, dalawa pa lang yan. Yan lang. May dadagdagan pa yan. Ito, ano ito? Sira na. Ay, pinatago siguro yan. Ito car lift. Tsaka sa siguro sa residential. Ang residential mo, Ay, sir, hiwalay. Residential yun, isa. breaker. Tapos, Ice cream ka. Tsaka si supply ng transformer nito sir. Si ay, nasa ano? Emerald ko site. Emerald ko yun eh. Si mechanical nag-aano na siya ng record room niya. Dapat tingin po sa So, dito naman kami, guys, sa transfer pump and fire pump room. Ano niya? Teka, pili ko pa pakalagyan ng parking to. maintenance ano niya? Murado lang. Baka meron silang data. Ano yan? Alin? Yung fuel pump. Meron akong ano yan, ilang horsepower. Meron naman yan. Ay, bibigyan niya na lang sa on schedule design. O sa load schedule. Ito yung designer. Ito, receiving fire pump. Yung jockey niya, 10 HP. Yung fire pump niya, 200. Wala siyang... So, yun, guys, no? So, nakita nyo yung aming actual na pag-iikot dito sa building namin. So, tinitignan nila ng mga kasama no energy auditor yung aming machine room doon sa roof deck kanina, yung mga equipment namin, yung mga pumps, motors, lightings, then kung ano yung mga ongoing or current energy conservation na ginagawa namin dito sa aming condominium building. So, yun nga, nakita nila meron na akong mga sensor na ilaw. Tapos kung ano pa yung mga program ko para sa pagko-conserve ng ating energy. So, sila naman ngayon, titignan pa nila kung ano yung pwede pa nilang ma-recommend para sa ikakaganda at pakakapag-conserve ng aming energy consumption dito sa aming building. So, etong energy audit ay ginagawa once every 3 years at ito ay deadline this coming April 15, 2024. So, doon sa mga kasamahan natin na property managers, building engineer, yung ating energy audit submission this coming April 15, 2024. So, yun lang, guys, no? Maraming salamat sa lahat ng aking followers and subscribers. Ingat tayo lahat. So, yun, guys, no? Shoutout nga pala kanina doon sa energy auditor kay Engineer Henry Binarao at sa mga kasamahan niyang nag-ikot dito sa aming building. So, hopefully by April 15 o before April 15, masubmit namin yung aming energy audit sa DOE portal.